because of this crisis, may mabuti din na resulta. Kasi una, hopefully kahit after the crisis, with management na tayo. Pangalawa, yung consciousness sa energy conservation, baka mas ma-fast track din natin. So, ang pinaka-idea ng carpooling, lahat ng sasakyan ng gobyerno, ngayon kasi every office meron eh. So, lahat ng sasakyan ng gobyerno, lahat under the direction ng GSO, yung mga iba-ibang offices na pareho lang naman yung pupuntahan, ay yung GSO na yung mag-a-assign ng sasakyan, tapos magsama-sama na lang. So kung maraming magsasama, yung mas malaking sasakyan ibibigay, kung isa lang na tao or dalawa lang, yung mas maliit. Nagkaroon na tayo ng initial na pilot nito. Several months ago pa. Dalawang sasakyan lang yung pinilot test natin, pero nakita natin ang laki na matutupid ng gobyerno. Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Di ba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon, hindi marunong magturo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tapos politika na kaagad, trabaho muna tayo. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung eleksyon.